dear beloved, Boss Mike Cervera. Bakit kaya? Di ba mga kababayan ko, nakakapagtaka. Eto, sa mga nagtataka kung bakit napaaga ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte sira ang ulo. Etong si Sara Duterte, mga kababayan na may mga kapatid na mahilig sa pokpok. Itong si Pulong, mga kababayan, na nananaksak ng bugaw. Diba? Itong si Baste na nakikipagbangagan kay Ellen Adarna. At itong si Kitty Duterte, na minsan, mga kababayan, magugulat ka, iba na ang jowa. Lalong-lalo na itong si Sara Duterte. Laging lutang, mga kababayan, ang utak. Hindi makapag-isip ng kung ano ang tamang sagot sa mga tanong sa kanya. Diba? Eto na. Bakit? Napaaga ang impeachment? Pasok! Maaga ang paghahain ng mga bagong reklamo kumpara sa February 6 na naunang itinakdang pagtatapos ng one-year bar rule ayon sa desisyon ng Korte Suprema noong 2025. Ang paniwala ng ilan na bago na ang petsang yan sa bagong desisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Yan na! Nabago mga kababayan ko Mukhang napaaga ito BMB Romy, nandyan na. Ito na. Pasok Benji Tidjos, nandyan na rin. Ito, pakinggan natin. Bakit? Sa naunang desisyon ng Supreme Court ng 2025, sinabi nitong unconstitutional ang articles of impeachment na ipinasa ng House of Representatives sa Senado. Na kung saan halos tumalon hanggang buwan yung mga DDS sa tuwa. Sa sobrang tuwa ng mga DDS dito sa desisyon ng Korte Suprema, halos tumalon hanggang buwan sila. Habang kay Vice President Sara Duterte, sinabi rin noon ng kataas-taasang hukuman na walang bagong impeachment complaint na maaring simulan laban sa bise ng mas maaga kesa sa February 6, 2026. Oo nga. Ito yung tinatawag na Bakit gano'n? Bakit biglang nagbago? one-year bar rule na ayon sa desisyon ng 2025 ay nagsimula ang pagbibilang sa itinuturing na petsa ng pag-archive o pag-dismiss sa tatlong naunang impeachment complaint noong February 5, 2025. Pero sa bagong desisyon ng Supreme Court kamakailan, hindi na nabanggit ang petsang ito. Imbes, nakasaad sa page 29 at 30 ang panukala ng isang maestrado na December 2, 2024 nagsimula ang unang impeachment complaint laban sa bise. At kapag binilang ang 10 session days, papatak ito na January 14, 2025. Alak ka, pwede pala nung January pa yun! No? Ito raw ang dahilan kung bakit wala pang February 6 ay naghain na ng dalawang reklamong impeachment ang ilang grupo laban sa bise. Patay ka, yari ka, Sara. Kaya pala kinakabahan yung mga alipores mo, January 15, nag-lapse ang one-year bar. Oo. Sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision, the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. We're following the Supreme Court decision. Nabasa rin ito ng chairperson ng House Committee on Justice. Dito sa recent resolution of the Supreme Court denying the motion for reconsideration of the House of Representatives, it was implied na yung first impeachment complaint that was filed on December 2 of 2024 was deemed initiated for failure of the House to take action. Oo nga, bakit kasi ginawa nyo? Sinunod nyo kasi kahit na mali-mali. Within the period of 10 session days. So counting from December 2
2024. Oo nga. Yung 10 session days niya was until Mm. January 14 of 2025. Mm. In other words, Oo. January 15, 2026. 6, pwede na. O yun naman pala, mga kababayan. Kaya pala na bago. So, ibig sabihin pala, January 15, 2026, pwede na pala. Buti na lang, hindi na unahan ni Sarah. Kasi, nauna mga kababayan, yung pagsasaya. Di ba? Oo. Hindi inaasahan ni Sarah ito. Maniwala kayo, kaya nataranta yung mga senador sa Senado. Oo. Ayan ha. Mga kababayan ko. Kaya pala nataranta yung mga senador. Hindi nila akalain na mauunahan sila. Delikado. Nag-lapse na ang 1-year prohibition Yun. period. Sabi ng Supreme Sabi Court, dito. 10 session days niya was until January 14 January 14, 2026. of 2025. 25. In other words, Oo. January 15 Yan, January 15, 2026, pwede nang magsampa. Dapat, January 15, mga kababayan, yung kampo ni Sarah na chope, yung mga chope, yung mga pakawala. Mga kababayan, nakapila na ng madaling araw dyan sa Kongreso. Kaso, mukhang hindi nila rin nalaman ito. Kaya ngayon, mga kababayan, ang nangyari, ayun, nagkagulo sila sa Senado kahapon. Nung mabalitaan nila, mga kababayan, na may nagsampa na ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Eto na. Nagets nyo, mga kababayan ko? Nagets nyo? Eto na. 2026, nag-lapse na ang 1-year prohibition period. sabi ng Supreme Court, ang tinutukoy nilang session days ay calendar days na nakasesyon ang Kongreso. Iba ito sa definisyon ng Kamara sa session day na maring gumulong ng ilang araw hanggat hindi na i-adjourn. Kaya tuloy may kalituhan daw, sabi ng ilang kongresista. Even myself is Aminin nyo na, sinadya nyo yan para hindi makapagsampa yung mga kampo ni Sara. confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it Baka mamaya maging ano na naman nila yan, ha? Maging dahilan na naman nila yan. Na sabihin, hindi, sinusunod yung talagang desisyon ng Korte Suprema. Binabastos ng ng House of Representatives yung desisyon ng Korte Suprema. Ganon siguro sasabihin ng kampo ni Sara. Di ba? Kaya siguro mga kababayan ngayon si Sara, kabang-kaba na. Bakit? Mga kababayan ko hindi nila akalain din ganito Putik na yan, Di ba? Paano na? Sayang naman yung pang-chope nila na pagsasampa, no? Niyari si Sara dito? Sigurado yan, gagamitin na naman nilang depensa. Sasabihin nila, hindi kayo nasunod sa Korte Suprema. Ang nakalagay dun February 6. February 6, kami naka-appointment ng madaling araw Di ba? Sige. Tuloy. the January 15, 2026, which was implied in the recent resolution? Pero pinal na ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya paniwala ng ilang kongresista, posibleng may panibagong idudulog na naman sa kataas-taasang hukuman. That might Patay! Sabi ko na nga ba
Sabi ko na nga ba, eto na naman, oh, hindi tayo nagkamali mga kababayan. Oo, mukhang yun na naman ang magiging dahilan. Magdudulog na naman sila, mga kababayan sa Korte Suprema. Paano na ito? Oo, paano? May usapin na naman sa Korte Suprema. Another cause or source of confusion, no? That may lead again to another petition before the Supreme Court. Pagka the referral is on the 6th of Feb onwards, tingin ko wala ho tayong magiging problema dito. So people can file any complaint from today up until the 6th, no? Hiningan namin ng bagong komento o paglilinaw ang Supreme Court pero Ay. wala pa itong sagot. Ito namang Korte Suprema eh. Pabebe. So paano ngayon ito mga kababayan ko? 50-50 na naman ba? Oh, pwede naman na, tama naman si Redon mga kababayan ko. Tama yung sinabi nito. Dali. Petition before the Supreme Court. Pagka the referral is on the 6th of Feb, Kung ang referral ay mangyayari sa February 6, walang kaso. Sundin nyo na lang yun. Diba? Sundin nyo na lang yun. First come, first serve. Diba, no? Gawin nyo na lang. Nauna. Kung sino naunang nagsampa, yun ang mauna. Diba? Hindi po pwede na yung mahuli ang mauna. Di ba? Doon nyo na lang. Pwede nyo nang ano yun. Pwede nyo nang, pwede nyo nang umpisahan na magsampa sa February 6. To another petition before the Supreme Court. pagka the referral is on the 6th of Feb onwards, tingin ko wala ho tayong magiging problema dito. Yan. Kung ang referral ay February 6, wala nang problema. Doon nyo na gawin yan. Para wala nang cheche-boreche at wala nang aberya. Sundin nyo na lang yung nakalagay doon sa Korte Suprema. Huwag nyo nang sundin yung inyo. Di ba, no? Huwag nyo nang sundin yung inyo. Paano mga kababayan to? Nauna na nga itong grupo neto, pasok! Yan, yung mga kabayan black, mga kababayan ko, nauna na. Nagsisigaw na sila. Ito yun eh. Yan, Ayan na mga kababayan ang aktual na pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yan. Nako. Ayan ang mga kababayan ko. Ayan na. Pinapasok na mga kababayan. Sa Kongreso. Doon po sa opisina ni Cheloy Garapil. Yan Grabe, no? Panoorin nyo. Grabe, patong na kasong. Isinampa kay Sara Duterte dyan sa Kongreso. Daming kaso nito. Biruin nyo, nakakapagtaka, no, mga kababayan ko. Isang baliw na katulad ni Sara, sandamakmak ang ninanakaw niya. Grabe, di ba? Matindi. Siguro ang bracket ng pagkabaliw ni Sara, doon po sa pagnanakaw ng pera. Baliw na baliw sa pagnanakaw ng pera si Sara. Ayan, kaya nga ho na i-impeach eh. Yan na!
Yun o! Oh, tama na, Boss Mike. So ngayon, mga kababayan ha, yan na po, mga kababayan. Oo, itong makabayan, coalition, ay sila po yung nagsampa kahapon. Our beloved Boss Mike Cervera.